Magandang araw mga kaayos, ipagpatuloy ko na yung ginawa kong makina nung nakaraan na nagpalit kami ng sigunyal. Ito ang karugtong nun kasi hindi kami nakabili ng sigunyal nung kasi linggo. Ito pinagpatuloy na namin para mabuo na at magamit na rin ng tropa. Nagkakabit na nga ako ng oil filter. Mga kaayos, pinalitan ko na din niya ng oil ring kasi pagtingin ko kanina, medyo pit-pit na. Kako nagbukas lang naman para hindi na magdubli trabaho. Pinalitan ko na lang din ng oil ring yan. Kasi dyan din madalas tumagas ang langis sa ganyan. At saka kami naman kung nagsasali ng langis sa kanitad katulad nito at bukas pa ang head, dito pwede na rin kami magsali ng langis. Diyan lang kami sa taas nagsasalin. Yan, tingnan mo, nakapagsali na ako. At ang kailangan dyan, yung pansukat sa langis, pantay doon sa guhit na yan, lumagpas ng kaunti, okay na yon. Kaya kayong mga gumagamit ng ganitong klaseng makina, kahit hindi gantong klaseng makina, basta makina ang pag-usapan, kailangan talaga wag nyong pababayaan sa langis kasi yan ang buhay ng makina natin na ginagamit sa pang-araw-araw. Pag yan ay napabayaan nyo sa langis, yan ay maaapektuhan ang laman loob niyan. Katulad nung nangyari nga dito na nasira yung sigunyal niya. Kaya kailangan talaga hindi natin pwedeng pabayaan sa langis yan kasi yan talaga ang buhay niya na dyan siya kumukuha ng lakas sa langis na yan. Kasi pag walang langis yan, wala nang lakas kasi madudurog ang laman loob niyan. O katulad nyon, ang pag-timing ko doon sa rocker arms, tinansya ko na lang. Pero may sukatan naman yan, may pillar gauge naman yan, kaya lang sa halos kabisado na yan, natatansya naman yan. Kaya tinansya ko na lang ang pagsukat doon sa rocker arms na yon at madali naman yan mga ganyang gawain. Kaya yung pagkabit ng rocker arms na yan, pag timing, kanya-kanyang strategy yan, bawat mekaniko. Yung iba ginagamitan na ng pillar gauge pero ako na hindi ko na ginagamitan yan kasi kabisado ko na yan. Pero ang pinaka magandang gawa talaga yan, kailangan gamitan. Lalo na pag hindi pa tansyado kasi baka tumuko doon yung tumukod yan doon sa barbula, yan pag tumukod yan doon, mababali yung stick sa loob. Kaya pag nabali yun, di malaking sira uli. Pero pag kabisado mo na, okay lang naman yan. Yan ay kanya-kanya talagang technique. Bawat mekaniko may kanya-kanyang strategy yan kung paano gawain ang isang makina at paano mapaandar muli niya ang ginagawa niya. Kasi yan kung hindi mo gawa ng paraan yan, kanya-kanya lang niyang gawang paraan o mga bagay na maikakaayos at ikakatipid ng ginagawa mong makina. Kaya ito naman gantong mga makina, lalo na single piston, ito ay madaling gawin. Depende na lang sa mga taong gusto talagang matuto magawa. Kahit na yung mga malalaking makina, kung ikaw naman ay interesado matuto magawa, madali mong matutunan yan. Katulad sa akin, hindi ko pa naman kabisado yung mga malalaking makina. Isang bisis pa lang ako gumawa doon sa mga 4 ang piston nun, sa tingin ko, kayang-kaya ko rin gawin yun. Pero dito sa mga gantong single piston, halos kabisado ko kasi ilang taon na kaming gumagawa nito. Halos sabihin natin, mga hindi lang kay 15 years kaming gumagawa na nito. Kasi ito talaga ang ginagamit namin sa panghanap buhay namin. Kaagapay na namin to sa pang-araw-araw. Kaya ito, halos kabisado na namin. Kaya hindi nga lang kami makagawa ng malalaking makina kasi walang pagkakataon niya gumawa doon at dito lang kami sa mga single piston, mapapunta sa di crudo, mapapunta sa di gasolinang makina, lahat yan basta single piston, halos yan kayang-kayang gawin na, kayang-kaya ko nang gawin yan. Kaya ito, naghihigpit na nga ako ng nut doon sa sigunyal para matesting na namin. Ito, titestingin na namin para malaman namin ang aming pinaghirapan kung talagang to kayang-kaya. Yun, one click din sa awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at God bless to all.